Madilim ang silid nang marinig ang malamig na boses ng lalaki. Kapag gumaling ako, sayo ang 5 milyong dolyar. Walang lambing, walang pag-asa, parang isang pustang ginawa ng taong sanay bumili ng lahat, pati dangal. At sa sandaling iyon, walang nakakaalam na ang mga salitang iyon ang magsisimula ng isang himalang yayanig sa buhay nilang lahat. Bago tayo magpatuloy, kung mahilig ka sa mga kwentong puno ng hiwaga, emosyon, at mga lihim na unti-unting nahahayag, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito. Dahil ang kwentong ito ay hindi lang basta kwento, isa itong pagsubok sa pananampalataya at puso. Si Ricardo Villamor ay isang kilalang milyonaryo. May mga gusali siyang may pangalan niya, mga sasakyang mas mahal pa sa bahay ng karaniwang tao, at kapangyarihang kayang magpaikot ng mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, isa siyang lalaking unti-unting nilalamon ng sakit. Isang sakit na hindi kayang gamutin ng pera, ng koneksyon, o ng yabang. Sa kabilang dulo ng silid, tahimik na nakaupo si Ana Luz. Isang simpleng babae, tagapag-alaga, walang ibang dala kundi tiyaga at panalangin. Matagal na niyang inaalagaan si Ricardo, hindi dahil sa sahod, kundi dahil sa pangakong binitiwan niya sa sarili, na alagaan niya ang may sakit na parang sariling pamilya. Ngunit hindi iyon nakita ni Ricardo. Sa kanyang mga mata, si Ana ay isa lamang kasangkapan. Isang anino sa tabi ng kama. Kung may silbi ang dasal mo, minsang sabi ni Ricardo, habang nakatingin sa kisame, patunayan mo. Kapag gumaling ako, ibibigay ko sa iyo ang 5 milyong dolyar. Hindi sumagot si Ana. Hindi siya nasaktan sa halaga, kundi sa paraan. Ngunit sa gabing iyon, tahimik siyang lumuhod sa sulok ng silid, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, humingi siya hindi ng pera, kundi ng himala, kahit hindi para sa kanya. Kinabukasan, dumating si Ea Santos. Mabigat ang mukha, maingat ang mga salita. Lord Villamor, sabi niya, hindi na tumatalab ang mga gamot. Kailangan na nating maghanda. Napatawa si Ricardo. Isang mapait at pagod na tawa. Maghanda saan? Sa kamatayan? Tumingin siya kay Ana. Narinig mo yan? Mukhang hindi mo makukuha ang 5 milyon. Hindi pa rin nagsalita si Ana. Ngunit may kakaibang katahimikan sa kanyang mga mata, parang may alam siyang hindi pa nila alam. Sa gabing iyon, habang tulog si Ricardo, dumating ang isang lalaking hindi inaasahan. Payak ang kasuotan, mahinahon ang kilos. Ang pangalan niya ay Elias. Isang matandang pastor na minsang tinulungan ni Ana noon pa man. Hindi ako nandito para sa pera, sabi ni Elias ng marahan. Nandito ako dahil may nangyayari na hindi pa handa ang puso niya. At sa sandaling iyon, biglang umubo si Ricardo. Malakas. Masakit. At sa gitna ng kanyang paghihirap, may isang bagay na hindi maipaliwanag ang nagsimulang gumalaw, hindi sa kanyang katawan, kundi sa kanyang konsensya. Dahan-dahang iminulat ni Ricardo ang mga mata niya, at sa unang pagkakataon, hindi yabang ang nakita ni Ana, kundi takot. Anong ginagawa niyo rito? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Elias. Isang pangako ang binitiwan mo. At ang bawat pangako, sagot niya, may kabayaran, pera man o katotohanan. At doon nagsimulang magbago ang ihip ng hangin sa silid, habang sa labas, unti-unting sumisikat ang araw, na para bang may bagong yugto na nagsisimula, isang yugto na hindi pa handa si Ricardo na harapin. Nanatiling nakatitig si Ricardo kay Elias, pilit inaunawa kung panaginip ba ang lahat o bangungot na ayaw niyang magisingan. Ang bawat hina niya ay mabigat, parang may bigat na hindi lang galing sa sakit, kundi sa mga salitang matagal niyang iniiwasan. Hindi kita kilala, mahinang sabi ni Ricardo, pilit ibinabalik ang dating tapang. At wala akong panahon sa mga sermon. Umupo si Elias sa tabi ng kama, hindi inanyayahan, ngunit hindi rin itinaboy. Hindi mo ako kailangang kilalanin, sagot niya. Ang kailangan mong kilalanin ay ang sarili mo. Lumapit si Ana, tahimik, hawak ang baso ng tubig. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Ricardo, may kung anong gumuhit sa dibdib ng lalaki, parang hiya, parang panghihinayang. Bakit ka pa nandito? Tanong ni Ricardo kay Ana. Alam mong wala kang mapapala sa akin. Bahagyang umiti si Ana. May mga bagay pong hindi nasusukat sa pera, sagot niya, mahinahon ngunit matatag. At may mga pangakong hindi basta nabubura. Napairap si Ricardo, ngunit hindi na siya nakasagot. Bigla siyang inatake ng matinding sakit sa dibdib. Tumulog ang mga makina, mabilis na pumasok ang mga nurse, at si Ea Santos ay agad na sinuri ang kalagayan niya. Lumabas muna kayo, utos ng doktor.
Sa labas ng silid, magkatabing nakaupo sina Ana at Elias. Tahimik ang ospital, ngunit ramdam ang bigat ng hinihintay. Sa tingin mo ba, bulong ni Ana, may pag-asa pa siya? Tumingin si Elias sa pintuan. May pag-asa ang lahat, sagot niya. Pero hindi lahat ay handang tanggapin ang katotohanang kasama ng himala. Makalipas ang ilang sandali, bumukas ang pinto. Lumabas si Ea Santos, pawis ang noo. Stable siya, sabi niya. Pero hindi ito sapat para sabihing ligtas na. Napayuko si Ana, ngunit hindi bumitaw sa kanyang paniniwala. Sa gabing iyon, habang tahimik ang buong palapag, muling bumalik si Elias sa silid ni Ricardo. Walang ingay, walang paalam. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong ni Ricardo, ang boses ay mas mahina na ngayon. Dahil minsan, sagot ni Elias, may mga taong kailangang mawala muna ang lahat bago nila makita kung ano ang tunay na mahalaga. Napapikit si Ricardo. Sa likod ng kanyang talukap, bumalik ang mga alaala, mga taong tinalikuran, mga pangakong sinira, at isang babaeng matagal niyang ininsulto, ngunit hindi kailanman iniwan. Sa kabilang banda ng silid, nakatayo si Ana, hindi alam na sa sandaling iyon, unti-unti nang nagbabago ang lalaking minsang tumawag sa kanyang walang silbi. At sa gitna ng katahimikan, isang desisyon ang nagsimulang mabuo, isang desisyong may kapalit na mas mabigat pa sa 5 milyong dolyar. Kinabukasan, nagising si Ricardo na may kakaibang pakiramdam sa kanyang katawan. Hindi pa rin nawawala ang sakit, ngunit may liwanag na hindi niya maramdaman noon. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, hindi siya agad tinamaan ng matinding hilo. Umupo siya ng bahagya, hinihingal, ngunit gising ang diwa. Napansin yun ni Ana habang inaayos ang kurtina. Napalingon siya, gulat at may halong pag-asa. Sir, gising po kayo ng mas maaga ngayon. Matagal na ba akong tulog? Tanong ni Ricardo. Iba ang tono ng boses niya, mas mahina, mas totoo. Hindi po, sagot ni Ana. Pero ngayon lang po kayo nagising ng walang lagnat. Napalingon si Ricardo sa kanyang kamay. Hindi na ito kasing panginginig kagaya ng dati. Hindi pa siya gumagaling, alam niya iyon, ngunit may nangyayaring hindi maipaliwanag ng mga numero at test result. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Ea Santos kasama ang 2 espesyalista. Tahimik nilang sinuri si Ricardo. Walang nagsalita agad. Hanggang sa tuluyang tumingin si Ea Santos kay Ana at saka kay Ricardo. May pagbabago, sabi niya. Hindi namin masasabi kung bakit. Pero ang mga vital signs mo gumaganda. Napatawa si Ricardo, mahina. Huwag kang magbibiro, Dok. Hinding-hindi, sagot ng doktor. Hindi ito pangakong paggaling. Pero malinaw na may nangyayaring kakaiba. Sa gilid ng silid, nakatayo si Elias, tahimik na parang anino. Nang magtagpo ang mga mata nila ni Ricardo, may tahimik na pag-uusap na naganap, walang salita, pero may bigat. Pag-alis ng mga doktor, sinira ni Ricardo ang katahimikan. Kung sakaling gumaling ako, sabi niya, pilit bumabalik sa dating tono, tatandaan ko ang sinabi ko. Hindi umimik si Ana. Ngunit si Elias ang nagsalita. Ang tanong, Anya, ay kung handa ka bang tuparin ang pangako kahit hindi ka gumaling. Napakunot ang noo ni Ricardo. Ano nang ibig mong sabihin? May mga himala, sagot ni Elias, na hindi nasusukat sa resulta, kundi sa pagbabago ng puso. Lumalim ang paghina ni Ricardo. Ang salitang iyon ay mas tumama kaysa anumang diagnosis. Sa buong buhay niya, palagi niyang hinihintay ang kapalit bago kumilos. Ngayon, may humihingi sa kanya ng isang bagay na hindi niya kayang bilhin. Sa labas ng ospital, may isang babaeng dumating, elegante ang suot, matalim ang mga mata. Ang pangalan niya ay Miranda Villamor, kapatid ni Ricardo. Hindi niya alam ang buong nangyayari, ngunit may balak siyang hindi pa sinasabi. Pagpasok niya sa silid, tiningnan niya si Ana mula ulo hanggang paa. Ikaw ba ang tagapag-alaga? Tanong niya, malamig ang tinig. Opo, sagot ni Ana, diretsyo ang tingin. Ngumiti si Miranda, ngunit walang init. Siguraduhin mong alam mo ang lugar mo. Napatingin si Ricardo sa kapatid niya, may bahagyang inis sa mata. Isang bagong tensyon ang pumasok sa silid, at malinaw na ang laban ay hindi na lang laban sa sakit, kundi laban sa mga lihim at intensyong matagal nang nakatago. Tahimik na umalis si Miranda matapos ang maikling tensyon, ngunit iniwan niya ang silid na parang may iniwang anino. Naiwan si Ricardo na nakatitig sa kisam, ramdam ang bigat ng presensyang matagal na niyang iniiwasan, ang pamilya. Hindi mo kailangang tiisin ang mga salita niya, biglang sabi ni Ricardo kay Ana, hindi tumitingin.
Sanay lang siyang mag-utos. Ngumiti si Ana, banayad. Matagal na po akong sanay, sagot niya. Hindi po iyon ang pinakamabigat. Napalingon si Ricardo. Ano ang pinakamabigat? Ang makita ang isang taong may lahat pero mag-isa, sagot ni Ana, walang sumbat, walang galit. Tila ba isa lamang itong katotohanang matagal na niyang tinanggap? Hindi nakasagot si Ricardo. Sa halip, pumikit siya, at sa likod ng kanyang mga mata ay bumalik ang mga alaala, mga piging na puno ng tao, ngunit walang tunay na kausap, mga palakpak na walang saysay, at mga gabi ng katahimikan na tinatakpan niya ng alak at galit. Kinagabihan, bumalik si Elias, may dala lamang maliit na Biblia at isang sobre. Inabot niya ito kay Ana. Kung sakaling dumating ang oras, sabi niya, ibigay mo ito sa kanya. Ano po ito? Tanong ni Ana. Katotohanan, sagot ni Elias. Na matagal nang naghihintay. Sa gitna ng gabi, muling inatake si Ricardo. Mas matindi kaysa dati. Nagkagulo ang mga nurse, dumating si Ia Santos, at sa labas ng silid ay nagdarasal si Ana, hindi umiiyak, hindi nagsusumamo, kundi tahimik na humihingi ng lakas. Lumabas si Ia Santos makalipas ang halos isang oras. Mabigat ang kanyang mukha. Kailangan naming ilipat siya sa liig, sabi niya. At kahit gawin namin ang lahat hindi pa rin kami sigurado. Napaupo si Ana, hawak ang sobre na iniwan ni Elias. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit malinaw ang kanyang isip. Alam niyang may mga sandaling hindi kayang ipagpaliban ang katotohanan. Sa loob ng AC, bahagyang namulat si Ricardo. Nakita niya si Ana sa tabi niya. Kung hindi ako magising bukas, pabulong niyang sabi, siguraduhin mong walang makakakuha ng pera ko para sa maling dahilan. Napaluha si Ana. Huwag po kayong magsalita ng ganyan. Pakinggan mo ako, git ni Ricardo. May mga taong naghihintay lang na mawala ako. Sa labas ng AC, kausap ni Miranda ang isang abogado. Mababang usapan, mabilis, may halong pagmamadali. May mga dokumentong hawak, at sa bawat pirma na inilalagay, mas lalong lumilinaw na hindi lahat ay naghihintay ng himala, ang iba ay naghihintay ng wakas. Samantala, sa isang sulok ng ospital, tahimik na nagdarasal si Elias. Alam niyang papalapit na ang sandali kung saan ang pangako ni Ricardo ay masusubok, hindi sa paggaling ng katawan, kundi sa tibay ng kaluluwa. Lumipas ang buong magdamag na parang walang oras. Tanging tunog ng mga makina ang maririnig, paulit-ulit, malamig, walang emosyon. Ngunit sa loob ni Ricardo, may digmaang mas maingay kaysa sa anumang alarma. Nanaginip siya. Nakita niya ang sarili niyang bata pa, nakatayo sa isang lumang bahay, payak, walang ginto, walang pangalan. Naroon ang kanyang ama, isang lalaking mahirap ngunit may tuwid na likod. Hindi lahat nabibili, sabi ng ama sa panaginip. At kapag sinubukan mong bilhin ang buhay, may kukunin ito kapalit. Nagising si Ricardo na pawis na pawis. Hirap siyang huminga. Agad lumapit ang nurse, inayos ang tubo, ang mga makina. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang mukha ang malinaw niyang nakita, si Ana. Bakit nandito ka pa rin? Paos niyang tanong. Dahil buhay pa po kayo, sagot ni Ana. At hanggat may buhay, may pag-asa. Napapikit si Ricardo. Kung hindi ako gumaling hindi ko ba tinupad ang pangako ko? Napahinto si Ana. Ilang segundo ring katahimikan bago siya sumagot. Ang pangako po, sabi niya, hindi nasusukat sa resulta. Nasusukat po iyon sa kung paano ninyo ito haharapin. Sa labas ng AC, patuloy ang kilos ni Miranda. Kaagad siyang nakipagkita sa board ng kumpanya sa isang pribadong silid ng ospital. Mabilis ang mga usapan, malamig ang mga salita. Kung sakaling hindi na siya makaligtas, sabi ng isa, kailangan malinaw kung saan mapupunta ang pondo. Malinaw na, sagot ni Miranda. Sa tamang kamay. Ngunit sa sinabi niyang iyon, may bahagyang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata, parang may takot na baka may magbago. Maya-maya, dumating si Elias sa lily entrance. Hinarang siya ng seguridad. Hindi po kayo pwedeng pumasok. Hindi siya tumutol. Umupo lamang siya sa isang bangko, ipinikit ang mga mata, at muling nagdasal. Hindi para sa paggaling ni Ricardo, kundi para sa katapangan. Sa loob, biglang humina ang tunog ng makina. Nagkatinginan ang mga nurse. Tumawag sila ng doktor. Tumakbo si Ia Santos papasok, mabilis ngunit kontrolado. May pagbabago, sabi niya. Pero hindi ko masabi kung alin ang patungo. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Ricardo ang kamay ni Ana ng buong lakas na kaya niya.
Kung makaligtas man ako o hindi, bulong niya, may kailangan kang gawin. Ano po iyon? Tanong ni Ana, nanginginig ang tinig. Hanapin mo si Elias, sabi ni Ricardo. At ibigay mo ang sobre. Nanlaki ang mata ni Ana. Sigurado po ba kayo? Mas sigurado ako ngayon, sagot ni Ricardo, kaysa sa buong buhay ko. Hindi pa man siya nakakabitaw, biglang pumasok si Miranda sa silid, kasama ang abogado. Tumigil sila nang makita ang eksena, ang kamay ng milyonaryo na mahigpit na hawak ang kamay ng tagapag-alaga. Anong nangyayari rito? Malamig na tanong ni Miranda. Dahan-dahang bumitaw si Ricardo, tumingin sa kapatid niya, at sa unang pagkakataon, walang takot ang kanyang mga mata, kundi determinasyong matagal nang natutulog. At ito, sabi niya, paos ngunit malinaw, ang simula ng hindi mo kayang kontrolin. Nanatiling tahimik ang silid matapos ang sinabi ni Ricardo. Ang abogado ay nagkatinginan kay Miranda, tila naghihintay ng senyas. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, muling umubo si Ricardo, mas mahina kaysa dati, ngunit sapat para ipaalala sa lahat na ang oras ay hindi kakampi. Lumabas muna kayo, mahina ngunit mariing utos ni Ricardo. Gusto kong makausap si Ana. Nagulat si Miranda. Ricardo, hindi ito ang... Lumabas, ulit niya, mas mababa ang boses ngunit mas mabigat ang bigkas. Walang nagawa si Miranda kundi sumunod. Sa paglabas niya, saglit siyang tumingin kay Ana, isang titig na puno ng babala. Nang magsara ang pinto, tila bumigat ang hangin. Hindi ako naging mabuting tao, biglang sabi ni Ricardo, nakapikit. Hindi ko alam kung paano magmahal ng walang kapalit. Hindi agad sumagot si Ana. Umupo lamang siya sa tabi ng kama, tulad ng ginagawa niya gabi-gabi. Hindi pa po huli ang lahat, mahinahon niyang sabi. Napangiti si Ricardo, mapait. Iyan ang sinasabi ng mga taong may pananampalataya. Huminga siya ng malalim. Pero sa mga tulad ko natatakot kaming maniwala. Kinuha ni Ana ang sobre mula sa bag niya. Hindi pa niya ito binubuksan. May iniwan po si Elias, sabi niya. Sabi niya, katotohanan daw. Tumahimik si Ricardo. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata niya at tiningnan ang sobre, parang alam na niya ang laman bago pa man ito mabuksan. Kung sakaling mawala ako, sabi niya, iyan ang magpapalaya sayo. Hindi ko po kailangan ng kalayaan, sagot ni Ana. Kailangan ko lang ng kapayapaan. Sa labas ng isi, naglalakad si Miranda pabalik-balik. Tinawagan niya ang isang numero. Kailangan nating pabilisin, sabi niya sa kausap. May mga nangyayaring hindi ayon sa plano. Sigurado ka ba? Sagot ng boses sa kabilang linya. Baka magising pa siya. Hindi iyon ang problema, sagot ni Miranda. Ang problema, nagsisimula na siyang magsalita. Samantala, dumating si Elias sa dulo ng pasilyo. Nakita siya ni Ana mula sa loob ng silid. Nagkatinginan sila sa pamamagitan ng salamin. Tumango si Elias, parang sinasabing handa na. Bumaling si Ricardo kay Ana. Kapag dumating ang sandali, sabi niya, huwag kang matakot. May mga katotohanang mas mabigat kaysa kamatayan, pero mas magaan kapag binitiwan. Bago pa siya makapagsalita muli, pumasok si Ia Santos, may dalang bagong resulta. Iba ang ekspresyon niya ngayon, hindi tiyak kung pag-asa o pangamba. Ricardo, sabi ng doktor, may kailangan kaming subukan. Pero may panganib. Ngumiti si Ricardo, bahagya. Buong buhay ko nang may panganib, Dok. At sa sandaling iyon, habang hawak ni Ana ang sobre at nakatanaw si Elias mula sa malayo, malinaw na ang susunod na hakbang ay hindi na basta medical, ito ay haharap sa mga lihim na matagal nang inilibing, at sa presyong hindi kayang bayaran ng pera. Ipinaliwanag ni A.A. Santos ang pamamaraan ng dahan-dahan, parang pinipili ang bawat salita. Isang experimental treatment, sabi niya. Hindi pa ito ganap na aprobado rito. May posibilidad na bumuti ang lagay mo pero may posibilidad din na hindi ka na magising. Tahimik na nakinig si Ricardo. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha, tanging pagod at malinaw na pag-unawa. Gawin natin, sagot niya. Kung ito na ang huling susubukan, mas mabuti ng subukan kaysa mamatay na walang ginawa. Napahigpit ang hawak ni Ana sa sobre. Sir, mahina niyang sabi, sigurado po ba kayo? Tumingin si Ricardo sa kanya. Hindi bilang milyonaryo, hindi bilang amo, kundi bilang isang taong humaharap sa katapusan. Kung may mangyari man, sabi niya, ayokong may matirang tanong. Tumango si Ana, pilit pinipigil ang panginginig. Sa labas ng silid, inihahanda ng mga nurse ang mga gamit.
Dahan-dahang lumapit si Elias sa pintuan ng AC, pinayagan na siyang pumasok sandali. Handa ka na ba? Tanong ni Elias. Hindi, sagot ni Ricardo. Pero handa na akong maging totoo. Bago pa siya dalhin sa loob ng procedure room, inabot ni Ricardo kay Ana ang isang maliit na susi na matagal niyang itinago sa ilalim ng unan. May locker sa lumang opisina ko, sabi niya. Nandoon ang mga papeles na ayaw kong mapunta sa maling kamay. Nanlaki ang mata ni Ana. Bakit po sa akin? Dahil ikaw lang ang hindi humingi, sagot niya. Sa kabilang palapag ng ospital, nakaupo si Miranda kasama ang abogado at 2 miyembro ng board. May hawak siyang kopya ng testamento, ngunit baka sa mukha niya ang pagkainit. Kapag natuloy ang procedure, sabi ng abogado, may delay sa anumang legal na galaw. Hindi ako nag-aalala sa delay, sagot ni Miranda. Nag-aalala ako sa posibilidad na magsalita pa siya. Samantala, sa loob ng procedure room, unti-unting inihiga si Ricardo. Ang ilaw ay maliwanag, malamig. Habang ikinakabit ang mga linya at makina, huminga siya ng malalim. Elias, tawag niya, bago tuluyang isara ang kurtina. Kung magising ako may babaguhin ako. Ngumiti si Elias. At kung hindi? Siguraduhin mong mailabas ang katotohanan, sagot ni Ricardo. Nagsara ang pinto. Nagsimula ang oras ng paghihintay. Sa pasilyo, mag-isang nakaupo si Ana, hawak ang sobre sa isang kamay at ang susi sa kabila. Hindi niya pa rin binubuksan ang alinman. Sa bawat minutong lumilipas, mas malinaw sa kanya na ang pangakong $5 milyong ay unti-unting nawawala ng saysay, at may mas malaki, mas mabigat na kapalit na papalapit. At sa katahimikan ng ospital, may mga lihim na unti-unti nang gumagalaw, naghihintay lamang ng tamang sandali upang tuluyang mabunyad. Lumipas ang 1 oras. Pagkatapos 2. Ang bawat segundo ay parang hinihila palabas ang lakas ni Ana. Nakatingin lamang siya sa pulang ilaw sa itaas ng pintuan, hindi kumikislap, hindi gumagalaw, parang sinasadyang pahabain ang paghihintay. Lumapit si Elias at umupo sa tabi niya. May mga sandaling, mahinang sabi niya, na ang paghihintay ang pinakamahirap na bahagi ng pananampalataya. Hindi po ako natatakot sa resulta, sagot ni Ana. Ang kinatatakutan ko ay baka huli na ang lahat. Tumingin si Elias sa kanyang mga kamay, ang sobre at ang susi. Hindi kailanman nahuhuli ang katotohanan, sagot niya. Pero minsan, may sinasakripisyo bago ito makalabas. Sa kabilang dulo ng pasilyo, may dumating na tawag sa telepono ni Miranda. Napahinto siya sa paglalakad, lumayo sa mga tao, at sumagot. Ano? Malamig niyang sabi. May gumagalaw sa lumang opisina, sabi ng boses sa linya. May nagtangkang pumasok. Nanigas ang mukha ni Miranda. Paano nila nalaman? Hindi namin alam, sagot ng boses. Pero may babae raw na nagtatanong. Mukhang hindi ordinaryo. Napapikit si Miranda. Alam niya agad kung sino yon. Huwag niyo siyang papasukin, utos niya. Ano man ang mangyari. Sa parehong oras, biglang bumukas ang pinto ng procedure room. Lumabas si Ea Santos, bakas ang pagod sa mukha. Tumayo agad si Ana, halos hindi makahinga. Dok, nanginginig niyang tanong. Hindi agad sumagot ang doktor. Tumingin muna siya kay Elias, saka kay Ana. Kailangan pa namin ng oras, sabi niya. May reaksyon ang katawan niya, hindi namin inaasahan. Masama po ba? Tanong ni Ana. Hindi ko masasabi, sagot ni Ea Santos. Pero may mga senyales na lumalaban siya. Naupo si Ana, parang nawalan ng lakas ang mga tuhod. Lumaban. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sa unang pagkakataon, hindi niya nakita si Ricardo bilang isang milyonaryo o isang may sakit, kundi bilang isang taong piniling lumaban, hindi para sa sarili, kundi para sa katotohanan. Sa loob ng procedure room, bahagyang gumalaw ang mga daliri ni Ricardo. Walang nakapansin, maliban sa isang monitor na bahagyang nagbago ang ritmo. Isa sa mga nurse ang napalingon. Dok, sandali. Lumapit si Ea Santos. Tumingin siya sa screen, saka kay Ricardo. Ricardo, tawag niya, mahina ngunit malinaw. Kung naririnig mo ako, subukan mong gumalaw. Isang mahinang paghinga. Isang bahagyang pagkibot ng kamay. Sa labas, walang alam sina Ana at Elias sa munting senyas na yon. Ngunit sa sandaling iyon, may isang desisyon si Miranda na ginagawa, isang hakbang na maaaring tuluyang pumigil sa katotohanan o lalo lamang magpalapit dito.
At habang ang oras ay patuloy na umaandar, malinaw na ang susunod na mangyayari ay hindi na kayang pigilan ng pera, impluwensya, o takot. Sa loob ng procedure room, nagkatinginan ang mga doktor. Hindi pa ito sapat para magsaya, ngunit sapat para hindi sila sumuko. I-adjust natin, sabi ni Ea Santos. May response siya. Mahina, pero totoo. Sa labas, biglang tumunog ang cellphone ni Ana. Isang hindi kilalang numero. Nag-alinlangan siya, ngunit sinagot pa rin. Hello. Kung mahalaga sa iyo ang buhay ni Ricardo, malamig na boses ang sumagot, itigil mo ang pakikialam mo. Nanlamig ang kamay ni Ana. Sino kayo? Naputol ang linya. Tumingin siya kay Elias, baka sa mukha ang takot na hindi niya kailanman ipinakita. May tumawag, bulong niya. May nagbabanta. Hindi nagulat si Elias. Darating talaga iyan, sagot niya. Kapag gumagalaw na ang katotohanan, may susubok na pigilan ito. Sa kabilang palapag, mabilis na naglalakad si Miranda patungo sa administrative office ng ospital. May hawak siyang folder, makapal, puno ng dokumento. Kinausap niya ang isang opisyal, tahimik ngunit madiin. May conflict of interest sa procedure na ginagawa nila, sabi niya. I freeze niyo muna. May ebidensya po ba? Tanong ng opisyal. Ngumiti si Miranda. Lahat ng kailangan niyo ay nandito. Habang pinag-aaralan ang mga papel, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Ea Santos, halatang iritado. Hindi niyo pwedeng itigil ang procedure, sabi niya. Kasalukuyang nasa kritikal na yugto ang pasyente. May utos kami, sagot ng opisyal. Kailangan naming sundin. Samantala, sa loob ng procedure room, biglang bumagal ang tibok ng puso ni Ricardo. Tumunog ang alarm. Nagkagulo ang mga nurse. Dropping, sigaw ng isa. Defibrillator, handa, utos ni Ea Santos habang tumatakbo pabalik. Sa labas, naramdaman ni Ana ang pagbabago, parang may humila sa dibdib niya. Tumayo siya, hindi na naghintay ng pahintulot, at tumakbo patungo sa pintuan. Hinarang siya ng seguridad. Kailangan ko siyang makita, giit niya. Hindi po pwede. Makinig ka sa akin, nanginginig ngunit matatag ang boses ni Ana. Kung may mangyari sa kanya ngayon, may mga taong hindi kailanman malalaman ang katotohanan. Sa sandaling iyon, dumating si Elias sa tabi niya. Hayaan niyo siya, sabi niya sa gwardiya. Ako ang mananagot. Sa loob, nakita ni Ana ang kaguluhan, ang mga kamay na gumagalaw, ang mga sigaw ng utos, ang katawan ni Ricardo na parang lumalaban sa bawat segundo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, ngunit alam niya ang isang bagay, hindi siya dapat umatras ngayon. At sa gitna ng kaguluhan, unti-unting bumuka ang mga mata ni Ricardo, bahagya, halos hindi halata, na para bang pilit niyang hinahanap ang isang mukha sa gitna ng liwanag. Nagtagpo ang mga mata nila ni Ana, kahit sandali lamang. Ngunit sapat iyon para may magbago sa himpapawid ng silid. Parang may biglang humila pabalik sa kanya mula sa bingit. Ricardo, tawag ni Ana, hindi sumisigaw ngunit malinaw ang boses. Nandito ako. Bahagyang gumalaw ang labi ni Ricardo. Walang tunog na lumabas, ngunit malinaw ang intensyon. Napansin niyo ni Ea Santos. May consciousness, sigaw niya. Huwag tayong tumigil. Sa kabilang silid, dumating ang utos mula sa administrasyon. Isang nurse ang nag-atubiling pumasok, hawak ang papel. Doc, may memorandum. Ilabas mo yan, mariing sagot ni Ea Santos nang hindi lumilingon. Kung titigil tayo ngayon, mamamatay siya. Nanginginig ang nurse, ngunit tumango at umatras. Sa labas, naggitngit si Miranda nang marinig ang balita. Mga walang silbi, bulong niya. Kailangan kong gawin ito mismo. Tumawag siya sa isa pang numero. Oras na, sabi niya. Siguraduhin niyong walang makakaalis ng ospital na may dalang kahit anong dokumento. Sa loob ng procedure room, unti-unting bumalik sa normal ang ritmo ng monitor. Hindi pa ligtas, ngunit hindi na rin bumabagsak. Napahawak si Ana sa gilid ng kama, hindi na alintana ang bawal. May sasabihin ka pa, bulong niya kay Ricardo. Huwag mo munang bitawan. Parang may sagot ang katawan ni Ricardo. Isang marahang paghinga. Isang bahagyang pagkilos ng mga daliri. At sa sandaling iyon, may pumasok na mensahe sa phone ni Ana mula sa isang hindi kilalang email address. Isang larawan ang laman. Ang lumang opisina. Ang locker. At isang mensaheng isang linya lang. Huwag mong bubuksan.
Hindi ka na makakaalis kapag ginawa mo. Napapikit si Ana, ngunit hindi siya umatras. Tumingin siya kay Elias na nasa pintuan. Tahimik itong tumango, parang sinasabing alam na niya. Sa kabilang dulo ng ospital, papalapit si Miranda sa dala ang determinasyong matagal ng hinubog ng takot at kasakiman. At sa pagitan ng isang pusong muling lumalaban at isang katotohanang pilit tinatabunan, malinaw na may isang sandaling paparating na magbabago sa lahat, isang sandaling wala nang makakapigil kapag ito'y tuluyang bumagsak. Huminto si Ana sa paghina nang marinig niya ang mabilis na mga hakbang sa pasilyo. Kilala niya ang tunog na yon, may dala itong panganib. Lumapit si Miranda sa pintuan ng hindi na nagkunwari ng pag-aalala. Diretso ang lakad, malamig ang mga mata. Huwag mo nang pahirapan ang lahat, sabi ni Miranda kay Ana. Kung may awa ka pa, hayaan mo na siyang mamatay ng tahimik. Dahan-dahang humarap si Ana sa kanya. Walang galit sa kanyang mukha, walang takot. Matagal na po siyang namuhay sa kasinungalingan, sagot niya. Hindi ko na po hahayaang mamatay siya roon. Sa loob ng silid, biglang bumukas ang mga mata ni Ricardo, buo na, malinaw. Narinig niya ang huling mga salita. Pinilit niyang magsalita, paos ngunit matatag. Miranda, tama na. Nanigas ang kapatid niya. Hindi ka dapat nagising, bulong niya, halos hindi mailabas ang salita. Ngumiti si Ricardo, mahina ngunit totoo. Iyan ang unang beses, sabi niya, na hindi ko sinunod ang gusto mo. Humakbang si Elias papasok, hawak ang Biblia at isang folder, ang laman ng locker. Nasa amin na ang lahat, sabi niya. Mga dokumento. Mga lihim. Mga pangalan. Sinubukang magsalita ng abogado, ngunit huli na. Dumating ang mga otoridad, dala ang warrant. Tahimik na hinawakan si Miranda, ang mukha'y puno ng galit at pagkatalo. Hindi pa tapos to, sigaw niya habang inilalabas. Tapos na, sagot ni Ricardo, nakapikit. Matagal na. Makalipas ang ilang araw, gumaling si Ricardo, hindi agad, hindi milagrosong isang gabi. Ngunit sapat upang makaupo, makalakad, at higit sa lahat, makapagpasya. Sa harap ng media, hindi siya nagkunwari. Inamin niya ang lahat, ang mga kasalanan, ang pananahimik, ang pera na ginamit upang takpan ang katotohanan. At tinupad niya ang pangako. Hindi bilang pusta. Hindi bilang bayad sa himala. Ibinigay niya ang $5 milyong kay Ana upang magtatag ng mga tahanan at ospital para sa mga walang kakayahang magpagamot. Hindi sa kanyang pangalan. Hindi sa pangalan ni Ricardo Villamor. Kundi sa pangalan ng mga taong tahimik na naglilingkod. Hindi ako gumaling dahil sa pera, sinabi ni Ricardo sa huli niyang panayam. Gumaling ako dahil may isang taong hindi ako iniwan kahit wala akong silbi sa kanya. Tahimik na umalis si Ana mula sa eksena. Walang kamera. Walang papuri. Bumalik siya sa payak na buhay, dala ang kapayapaang matagal niyang ipinagdasal. At sa huli, napatunayan na ang himala ay hindi palaging ang paggaling ng katawan. Minsan, ito'y ang paggising ng konsensya. Minsan, ito'y ang katotohanang bumabagsak sa tamang oras. At minsan, ang $5 milyong ay wala ng halaga, kumpara sa isang pusong natutong magpakumbaba at magmahal.